Nagre-ready na itong TNT Tropang Giga para do sa winner take all nila kontra dito sa Magnolia Chicken Templado. Sa atang balita ngayon, bukod dito sa pagre-ready dyan sa playoffs, mukhang ang gagawin daw nitong TNT Tropang Giga ngayon ay kukuha din sila ng draft pick mula dito sa Blackwater Bossing at baka maisama pa nila dito itong si Christian David. Ang balita kasi, ang gusto raw ng management ng TNT hindi lang maka-Grand Slam ngayong season na ito kung hindi magpatuloy yung domination nila hanggang next season. Dahil tandaan natin nasa kanila itong si Ronde Hollis Jefferson, may kontrata na yan para dito sa susunod na dalawang conferences. So halos tiyak na magiging very competitive itong TNT sa mga darating pang Commissioner's Cup at Governor's Cup. At ang gusto nilang mangyari ngayon ay palakasin yung kanilang All-Filipino lineup. Kaya nga ang kukunin nila ay itong si David at itong si Cedric Barefield o kaya yung first round draft pick ng Blackwater. Sa ngayon, most likely si David ang kukunin nila, hindi na si Barefield. Dahil nasa kanila na si Jordan Heading, plus alam natin babalik si Reynan Batak at si Jason Castro. Kung idadagdag mo pa si Barefield dyan, masyadong sisikip to sa backcourt nila at alam naman natin, hindi pwedeng parehong starter tong si Barefield at si Heading dahil pareho silang point guard. So mas maganda ang kunin na lang nila si Christian David. Malamang yan si Barefield, dali niya sa Meralco Bolts. Samantala naman, itong draft pick ng Blackwater gagamitin yan nitong TNT sa pagkuha ng mga iba pang magagaling na mga players dito sa darating na draft. Kaya ready na itong TNT Tropang Giga kung ano man ang mangyari sa mga susunod na mga games. At hindi lang dito sa playoffs, kung hindi maski na sa mga susunod pang mga conferences. Kaya abangan natin ito. Ito namang San Miguel Beer ay pasok na dito sa semis, pati na ang Barangay Ginebra. Sila ang maghaharap ngayon at yung mananalo dyan, yun naman ang haharap dito sa labanan do sa kabilang bracket na hindi pa na-determine sa ngayon. Ayon dito sa mga reports, bukod dito sa pag-focus dyan sa laban kontra Barangay Ginebra ay itong San Miguel Beer ay gusto rin daw kumuha ng isa pang big man na may dadagdag do sa roster nila at isa pang scorer. Kabilang dito sa tinitignan daw ng San Miguel ay itong si Cade Flores na pwede pa nilang idagdag dito sa kanilang lineup ngayon. At alam natin na ang isa pang kinukonsider daw ng San Miguel, isa pang scoring point guard. Bukod dito kay Wami Tiongson. Parang yan ang kulang ngayon dito sa San Miguel Beer. Yung isang point guard na mag-i-score pa bukod dito kay Tiongson dahil hindi masyadong consistent. Itong si Chris Rosales at si Chris Ross. So malamang daw tinitignan ng San Miguel Beer na isasama nila ay itong si Cedric Barefield kung makukuha nila bilang additional point guard o kaya itong si Mikey Williams kung sakaling hindi magkasundo talaga itong Converge Fiber Exerts at yung kampo ni Mikey. Pero sa ngayon, yan muna ang tinitignan daw ng SMB. Mukhang mas priority nila kumuha ng isa pang scoring point guard para magdagdag dito kay Wami Tiongson. And of course, alam natin, yung iba pang mga players ng SMB, okay naman yung mga roles na nila. Basta point guard at big man ang mukhang kinakailangan ngayon ng San Miguel. At alam naman natin dito sa serye kontra Barangay Ginebra, sigurado magiging matindi yan. At diyan nagko-concentrate 100% si Coach Leo Austria. Dahil of course alam natin mabigat kalaban ng Ginebra. Lalo na nakita natin paano nila tinalo itong Converge Fiber Exerts. So yan ngayon ang magiging development dito sa San Miguel. Kukuha muna sila ng mga additional players. Pero ito yung magaganap pagkatapos nitong playoffs. Hindi yan magte-trade ngayong SMB habang naglalaban. Ang Barangay Ginebra ay ganun din ang gagawin. Magte-trade sila pagkatapos nitong laban, nitong season na to. Hindi sila magte-trade ngayong habang bago sila magpag-playoffs dito sa San Miguel. At ayon dito sa mga reports, ang gustong kunin ng Barangay Ginebra ay yung draft pick nitong Zamboanga Valientes o kaya itong Phoenix Fuel Masters. Kung alin man dyan, yung mapili nila, depende na lang kung paano magiging takbo ng negosasyon. Kasi syempre sa ngayon, itong management ng Ginebra, tinitignan lahat ng posibilidad. As much as possible, gusto nila syempre yung draft pick ng Terra Firma dahil yan yung magiging number 1. Pero kung kinakailangan at kung magsisettle sila dito sa Phoenix draft pick, ay pwede na rin yan. Ang kabilang daw ngayon dito sa pinag-aaralang mabuti ng Barangay Ginebra ayon dito sa mga reports ay kung paano nila makukuha yung mga top players na sasali sa draft. Kahit lumabas yung balita na ito si Quentin Brown na hindi nasasali, marami yung iba pa na pwede
na magbigay daan o sabihin na natin sumali at maging mas maganda at mas exciting yung draft para sa Hinebra. Depende na lamang yan kung sino yung kanilang makukuha at para maging sabihin natin mas maganda para sa Hinebra, ang kinakailangan nila makuha either yung number 1 or number 2 pick, yung sa Phoenix o kaya sa Terra Firma. Yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng management habang ito si Coach Timco nagre-ready na para dito sa labanan kontra sa San Miguel. At ngayon, kung itong Barangay Hinebra naman, nagre-ready dito sa draft, meron din silang mga trades na pinaplano. Pero iyan ay gagawin din nila pagkatapos nitong laban sa San Miguel Beer. At depende na kung ano magiging resulta, kung matalo sila sa SMB at ma-eliminate, syempre magagagawa na sila ng mga trades nila. Pero sa ngayon, ang iniisip lamang ng Hinebra ay masiguro na maging 100% ready sila sa San Miguel at yung management na bahala dito sa pagkuha nila ng mga draft pick sa iba't iba pang mga koponan. At ang huli nating balita ngayon, syempre itong Converge Fiber Xers na eliminate na sila at katulad nga nung nai-report natin si Mikey Williams ay hindi naglalaro para sa kanila. At ang magiging main objective ngayon nitong Converge Fiber Xers, unang-una, mapapirma ng kontrata si Mikey. Alam natin sobrang haba na nitong kwento ni Mikey, ilang taon na natin itong pinag-uusapan, maski na yung mga sports writers, pero wala pa rin katapusan. So, ang kinakailangan gawin ngayon nitong Converge, unang-una, mapapirma si Mikey Williams. Kung hindi nila makumbinsi talaga yung kampo ni Mikey nagpumirma sa isang kontrata, dapat i-trade na nila ito. Ang problema lang, sinong team ang gustong kumuha ngayon dito kay Mikey dahil ang hirap kausap. So malamang, mga sabihin na nating mababa yung mga offers na makukuha ditong Converge para dito kay Mikey. Dahil syempre, yung team na kukuha dito kay Mikey, ang laki ng risk na haharapin nila dahil baka hindi rin pumirma ng kontrata. Kaya nga malamang, kung naghahanap ng fair value ang Converge Fiber Xers, wag na silang umasa. Dahil sigurado na yung team na pagdadala nila dito kay Mikey ay magdadalawang isip. Kung tanggapin man nila yung trade para dito kay Mikey, sigurado na mababa yung offer na ibibigay nila para dito kay Mikey. At hindi naman natin masisisi yan. Kaya ngayon, yan ang problema ng Converge Fiber Xers kung anong gagawin nila dito kay Mikey Williams. At kinakailangan pag-isipang mabuti ito ng Converge. Lalo na at alam natin na mayroong mga sinatawag na championship aspirations itong Fiber Xers. Ngayon, ang kinakailangan na lamang gawin ditong Converge ay masiguro nila na sa mga susunod pang conferences ay maayos na yung problema kay Mikey. Pangalawa, mag-upgrade sila ng roster, magdagdag ng additional pang players na pwede nilang maibigay dito. Kaya nga ngayon, iyan ang pinag-iisipang mabuti ng Converge kung sino-sino yung mga makukuha pa nilang player na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster sa susunod na season. Shoutout kay Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, pinabati din natin si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, si Michael D, Ireneo Salangsang, RG Bueno at Dalina Family, si Enju, Joshua Giray, Rosales at Espejo Family, pati na rin si Dexter Domer at ang mga iba pa nating regular viewer.